Welcome po sa ating Sunday Worship Celebration. Nagse-celebrate tayo sapagat ang Diyos na sinasamba natin ay mabuti at araw-araw ay gumagawa ng dakilang bagay sa buhay mo. Amen? At sa ating pong first-timer, so welcome. At sa ating pong mga viewers ngayon na nanonood, binabati po namin kayo ng mapagpalang umaga sa araw na ito. At tayo po muna ay manalangin, minamahal namin Diyos, Ama na nasa langit na nagmahal sa amin ng gayon na lamang. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus, muli po kami nagpapasalamat at lumalapit sa iyong mahabaging trono at kami pagpalain mo, Panginoon, ng iyong mga salita na aming maririnig ngayon. Magpagaling po kayo, magpalaya, magligtas, magpalakas at Panginoon, magbago ng buhay ng bawat isa. Ang lingkod mo ay patuloy na may baba at masabi ko lamang, Panginoon, ang nais mo ipasabi sa aming kalagitnaan. This we pray in the precious name of Jesus. Amen and amen. Praise God. So, ngayong umaga, our message entitled Forgiveness. Amen? And atin pong i-discuss ngayon, pag-uusapan yung biblical explanation of forgiveness. Actually, 4 po ang aking points na atin po tatalakayin. At ito pong text natin ay sa Matthew chapter 6 verse 10 to 15. Ito po yung itinuro ni Jesus na prayer sa mga disciples. At napakaganda po nitong prayer na ito. At hindi lang po yung pinapag-pray dito napapagpala, kundi yung nagpe-pray ay pinapagpala. Actually, kasi po pagdating sa prayer, parang yung ating po mga mindset ay ikaw yung nahihirapan, ikaw yung nagsasakripisyo, parang walang napupunta sa iyo. Pero dito po sa prayer na tinuro ni Jesus ay napakalaki po ng blessing doon po sa nagbe-pray. Tingnan natin ang verse 10 to 15 ng Matthew chapter 6. Matthew chapter 6 verse 10 to 15. Sabi po ng verse 10, Your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven, give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive other sins of people, when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Ang Diyos po magpala ng kanyang salita. Makikita po natin sa binasa natin text ay naroon po yung pagpapatawad. Na tinuro po, sabi ng verse 12, forgive us, as we forgive. Means that prayer must be concerned with sins and with our willingness to forgive those who have harmed us. Doon po ay sinasabi na yung pong pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin. At humingi rin ng tawad sa nagawa nating kasalanan. At sabing gano'n ng verse 14, kailangan magpatawad ka para ikaw rin ay patawarin. And in verse 15, makikita natin kung anong sinasabi ng Panginoong Jesus. And Jesus here emphasizes that every believer must be ready and willing to forgive those who did us wrong. If we are unwilling to forgive those who did us wrong, God will not forgive our own offenses. And our prayers will be to no avail. And this is an important explanation how God forgive us. Since we live in a fallen world with fallen people, mundo, di na nga maganda, pati tao, di rin lagi ayos. Ano po? There is a cure. Meron pa ring solusyon kahit na itong ginagalawan nating mundo
at yung mga taong nasa mundo ay hindi perfect. Nasusugatan tayo, pero meron pong gamot pa rin sa mga sugat na nasa atin at sa mga taong nasugatan natin. It is called forgiveness. In this message, I will discuss several powerful lessons on forgiveness. By following the biblical explanations found here, you will experience the joy and freedom that are found in forgiveness. So ito po ay 4 ang points ko dito. Ang number 1 po dito ay merong deliverance sa pagpapatawad. In other words, forgiveness sets you free. Amen? Ikaw mismo ang maapektuhan ng ginagawa mong pagpapatawad. Sets you free. Makakalaya tayo. Amen? Mawawala yung grip o influence ng demon sa atin kapag tayo ay nagkakaroon ng desisyon magpatawad. Sabi ng verse 11, give us this day our daily bread. So, sa iba, akala nila tinapay. Kasi sabi, bread eh. Give us this day our daily bread. Maganda naman, araw-araw, no? Mananalangin tayo ng pagkain. Pero alam niyo po ba, may ibang ibig sabihin pa, itong tinuro ni Jesus na prayer. Yung daily bread. Yung bread po dito na tinutukoy, ito po'y pagkain ng mga anak ng Diyos. Sabi po ng Matthew 15:26, it is not good to take the children's bread and toss it to the dogs. Meron po kasing senaryo dito na ang isang babae na merong anak na babae, isang nanay, ay lumapit sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi niya, ang kanyang anak ay sinasapian ng demonyo. Amen. Pero ang sabi ni Jesus, hindi ka naman kasama sa lahi na pwedeng makaranas ng deliverance, ng pagkain ng mga anak ng Diyos. Ibang lahi ka eh. Pero alam niyo po, sabing gano'n ni Jesus, it is not good para ibigay sa iyo ang children's bread. Kasi gusto niya deliverance. So, ang children's bread po dito, yung kalayaan. Amen? Pero alam niyo po, persistent po ang babae. Amen? Yung children's bread emphasizes that healing and deliverance are part of the blessings intended for God's children. Amen. Bahagi ito, makukumpleto ka ang kaligtasan ng Panginoon kung ang kalayaan ay nasa iyo. Kung ang kalayaan o ang deliverance ay hindi mo na-experience, hindi kumpleto ang kaligtasan mo. Amen. Sabagat ang deliverance, ito po, ang ibig sabihin nito ay breaking the curse. Maputol ang mga sumpa. Sumpa ng sakit na namana, sumpa ng kahirapan na namana, sumpa ng kasalanan na namana. Kaya hanggang ngayon, minsan yung tao gusto yumaman, gustong gumaling, gustong umayos ang buhay, pero kasi wala po yung kalayaan. Amen? Wala yung deliverance. Born again na, pero magagalitin pa rin. Amen? Born again na, matampuhin pa rin. Born again na, tigas pa rin ulo. Lagi pa rin huli dumarating sa gawain. Amen? Born again na, pala absent pa rin, no? Kasi may karga. May demonyo, kaya hindi makausad, mabigat. Amen po? Kaya ito pong children's bread, deliverance ito. Kaya kapag tayo ay nagpapatawad, sabi ng Diyos, ikaw ay lalaya. Amen? Ikaw ay mag-enjoy sa pagiging born again mo. Sabi ng Mark 7, ito po yung cross-reference, verse 27, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Hindi pwede ibigay sa tuta. So, ang tingin po ni Jesus, sa time na yon, hindi siya kasama sa mga anak ng Diyos para kumain ng kinakain ng mga anak ng Diyos. Tuta pa lang ang tingin sa kanya. Pero sabi ng babae, meron siyang faith.
kahit daw ang tuta, kumakain din daw siya ng pagkaing nalalaglag, sapag. Kaya nakita ni Jesus yung faith, kaya yung anak na babae ay na-deliver that time. Amen? So ano po bang ugali meron yung babae? Instead of being offended at Jesus, the woman demonstrated incredible faith and perseverance. Amen. And her daughter was delivered from the demon. Alam niyo po ba, kahit born again na tayo, kahit Christian na tayo, pwede tayo ma-influence ng demons. Kaya kailangan tanggapin natin, i-receive natin. Amen? Na kailangan natin ng deliverance. Huwag tayong magmaang-maangan. Kahit pastor, kahit leader, kahit tumagal ka na sa church, pwedeng magkaroon ka ng karga. Amen po? Kaya tingnan mo, mahina ang takbo ng mga truck na kapag ka punong-puno yung truck ng mga karga, hindi siya makatakbo. Ikaw na nagmamaneho ng motor, gustong-gusto mong umovertake eh. O kaya ikaw na nagda-drive ng kotse, gusto mong umovertake, di ka maka-overtake kasi ang bagal ng truck at masigip pa yung daan. Kasi bakit? May karga yung truck. Amen? Yung mga born again, mga leader, may karga, mabagal din. Mabagal sumunod sa Panginoon, mabagal sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang tagal mabago yung buhay. Amen. Ang tagal magamit ng Lord. Puro upo na lang ng upo dyan. At minsan, napapagamit nga sa Panginoon, may karga pa rin. Ang tawag doon, casualties. Amen. Pagka ang casualties ay ginagamit po sa mga sundalo. Yung mga sundalo, mga sugatan. May mga tama. Ganon din po. May mga naglilingkod, may tama naman. No? Hindi tama, pero may tama. No? May karga. So ano ba ang deliverance? Ito po ay galing sa ating Panginoon. Hindi po ito galing kay bishop, kay pastor, kay kanino mang leader. Deliverance is what Jesus provided when He died on the cross for our sins. Amen? Hindi lang na ikaw ay mapunta sa langit, magkaroon ng pangalan. Dapat habang ang pangalan mo ay nasa langit, yung mga karga mo naman unti-unting nawawala. Nababawasan na yung karga mo. Amen? I'm not suggesting that deliverance is the only factor involved in setting the church free. Hindi lang naman yung deliverance, but certainly it is one that has been neglected by much of the church. Na-overlook nila ang deliverance. Malaga na sa kanila, sa mga church, magkakasama sila, masasaya sila. Pero na-overlook nila, kailangan pala nila ang deliverance. Kung di tayo magpapatawad, posible tayong maging biktima ng demonyo. Forgiveness is the key to freedom. Amen? Meron pong isang kwento, yung isang pastor, siya po ay nakatanggap ng tawag mula doon sa school. Dahil daw merong isang estudyante doon na demonize. Isang babae na ni-rape ng kanyang mga lalaking pinsan. 3 po ang nag-rape sa kanya sa school. Pero kami po, nung kami naman ay tinawagan dito sa Isabela, sa isang school, ang karga naman ng mga babae doon, yung pong witchcraft. Talagang witchcraft, nakulam sila, naghandog sila ng mga baboy. Huli na po kami dumating doon. Kasi nandito tayo sa Maynila. Pero ito pong kwento na nabasa ko sa isang pastor, 3 po. 3 ang nang-rape. Pinsan pa niya yung mga lalaki. At ang nangyayari, siya ay talagang merong galit. Kaya nung pinapag-pray na po ng pastor, nagsasalita yung demonyo. Ang nagsabi ng demonyo, wala kang pakialam, pastor, huwag kang makialam.
Sabi gano'n naman ng pastor, hindi ikaw ang kinakausap ko. Itong pangalan ng babae, ang pangalan ng babae, pangalanan natin na hindi totoong pangalan na Maria. No? Englishin natin, Mary. Meron ba dito Mary? Kasi may Maria dito, Mary na lang. Hindi tunay na pangalan. Sabi gano'n ng pastor, si Mary ang aking kinakausap. Hindi ikaw. Sabi ng demonyo, wala kang pakialam sa kanya, matagal na ako sa kanya. Ilang taon ka na ba sa kanya? 3 taon na ako sa kanya. Bakit ka ba pumasok sa kanya? Kasi may galit yan. At alam niyo po, nilid ng pastor ang babaeng si Mary na mag-pray ng pagpapatawad. O sige, sumunod ka sa panalangin. At nung siya'y sumusunod sa panalangin, nauudlot ang panalangin kasi sumisingit po, nagsasalita ang demonyo. Sabi ng demonyo, hindi ang magpapatawad. Sabi ulit ng pastor, talagang makulit ka, hindi ikaw kausap ko, si Mary. Sige Mary, sumunod ka sa panalangin. Pagka sinasabi na ni Mary, pinapatawad, bila na lang, sisingit na naman ng demonyo. Hindi talaga yan magpapatawad. Sabi po ng pastor, hindi ikaw ang kausap ko, hanggang sa natuloy po ang panalangin, pinapatawad ko na po ang mga binsang ko na nang-rape sa akin. Inaalis ko na po ang galit. Doon po na-deliver, nakalaya si Mary mula sa pagkagalit. So kapag tayo pala hindi po nawawala yung galit natin, 2026 na, mula nung pinanganak ka, may galit ka sa magulang mo, hanggang ngayon, di pa nawawala, hindi ka pala laya, kahit born again ka. At alam nyo po, naging masaya na, naramdaman ngayon ni Mary, masarap na, at masaya na siya at naglilingkod na siya sa Panginoon. Nakalaya siya. Ikaw kaya kapatid, kumusta ka na? Hanggang ngayon ba may galit ka pa? Ang demonyo, kapag ka merong galit, entry points po iyon. Nung ayaw magpatawad ni Mary, sabi sa kanya ng pastor, 2 beses ka mabibiktima. Una, nabiktima ka, na-rape ka. Pagkatapos, hindi ka pa nagpatawad, biktima ka na naman. Kaya ang ginawa talaga ni Mary, nagpatawad siya. Sino man nakasakit sa atin, naglagay ng sama ng loob mo, kailangan mo lumaya. Hindi kailangan mong maghiganti. Kailangan mong lumaya. Amen? And number 2, hindi lang ito nagpapalaya, kundi dapat natin maintindihan the biblical explanation ang sinasabi ng Diyos, forgiveness is not dependent on apology. In other words, hindi kailangang yung nakasakit sa iyo ay lumapit muna at magpakumbaba bago mo siya patawarin. Hindi po ganun ang forgiveness. Kahit anong temperature ng puso mo, it is an act of will. Amen? So naikwento ko na yung isa pong singer na si Mandisa. Amen? Si Mandisa ay nasugatan dahil kay Simon Cowell. Ang ganda ng boses niya, kumanta siya. Pero sabi ni Simon Cowell, kailangan lakihan pa natin yung stage kasi ang laki niya. Instead na yung boses ang purihin, sinabi yung stage daw, kailangan palakihin. So nasaktan po si Mandisa. Ngayon, isang babae naman doon na judge din, si Paula Abdul. Sabi, hindi, Frenchy nga, ganda nga ng boses. Pero yung pong time na yon, nasaktan siya, umiyak siya. Pero sabi ni Mandisa, na-extend ko na ang grace of forgiveness. Kaya hindi niya alam, second time around, na mapasama pa siya doon sa final. At nandun na naman siya, sinabi niya iyon kay Cowell. Alam mo ba, nasaktan ako, Simon, dahil sa sinabi mo na kailangang malaki yung stage. Umiyak ako sa Panginoon. Pero I extend my grace, the grace of God, na patawarin ka. Alam niyo po, tumayo si Simon, kinis niya si Mandisa. At siya ay nag-apology, alam niyo po, na-bless yung mga tao. At siya po, si Mandisa ngayon, isa siya sa Christian singer, contemporary singer ng mga Christian. Amen? So, hindi kailangan
mayroon taong muna na lumapit sa iyo dahil kailangan muna niyang lumapit para mapatawad mo kung ikaw ay nasaktan niya. Hindi po. Ang forgiveness is not dependent on apology. Yung katabi mo, kahit hindi yan humingi ng tawad, kung nasasaktan ka dyan, patawarin mo na yan. Amen? Wala na may dudulot na mabuti sa iyo yan eh. Sabi ng verse 13 ng Matthew chapter 6, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Isa po sa temptation din na hindi ka magpatawad. Doon sa taong hindi naghihingi ng tawad sa iyo. Amen? Kaya kailangan mapatawad mo siya kahit hindi siya humingi ng tawad. Amen? Minsan magulang pa nga ang nagkakaroon ang nagiging dahilan, kaya ka nasugatan, nasaktan ka. Di ba may tanong tayo, paano kung ayaw humingi ng tawad ng taong nakasakit sa iyo? Paano nga? Paano kung hindi rin siya uminado na nasaktan ka niya? Paano kung walang apology? Saan tayo pwedeng humugot ng lakas? Wala pong iba kundi sa Diyos. Amen? Kahit hindi siya humingi, kahit hindi inaamin ang kanyang ginawa na nasaktan ka, sa Diyos ka humugot ng lakas. Amen po? Para magawa nating magpatawad sa taong hindi naman nag-apologize. Sa Diyos tayo humingi ng lakas. Alam mo ba, sinabi ni Jesus nung siya'y nasa krus? In Luke 23:34, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Meron ba nagsorry sa kanya? Meron ba nagsabi kay Jesus, pasensya ka na? Pero wala pong nagsabi kay Jesus. Amen? Walang nagsorry, pero nagpatawad pa rin si Jesus mula sa krus habang siya ay tinutuya. Dinuduraan siya kung ano mga sinasabi sa kanya, habang siya dinuduraan, habang siya nilalait, andun po, sinusuklian niya ng pagpapatawad. Amen? Walang nagsorry pero nagpatawad pa rin si Jesus. Bakit? Dahil alam niya na ang forgiveness is not dependent on an apology. Amen? Kaya kapatid, kalayaan mo to ngayon. Kalakasan mo to. Pagpapala mo ito. Amen? Na bago ka lumabas dito, yung di mo pinapansin dyan, yakapin mo mamaya. Amen? Hindi ko alam kung meron dito, kung meron man. Hindi mo binabati, pero isang church tayo. Batiin mo na siya, magbago ka na. Amen. Kasi po, bakit po? Ang forgiveness hindi po nakadepende sa apology. It depends on His will to forgive. Ito pa'y kalooban ng Diyos. Jesus releases forgiveness with or without an apology. This shows us that we can release forgiveness from our hearts even when there is no apology. Of course, Jesus can do that because He is perfect and He is God. Pwede mo sabihin yan, Diyos naman yun eh. Perfect siya eh. Ako, tao ako. Kahit po sabihin niya, sabihin ninyo yan, meron din tao sa Bible na nagpatawad nung sinasaktan siya, nung mamamatay na siya. Amen? Pwede mo sabihin, I'm only human. Pero tingnan mo Acts 7:59-60. In Acts 7:59-60, as they stoned him, Stephen prayed, shouting, Lord, do not charge them with this sin. Lord, wag mo na silang panagutin. So makikita natin si Stephen, mamamatay na siya, binabato siya, kasi laban yung mga tao sa pinapangaral niya, pero sabi ni Stephen, wag mo na silang panagutin. So walang apology, pero nagpatawad si Stephen. That is a statement of forgiveness. Stephen is not God. He is just a human being. Amen? Stephen released forgiveness to the people
who were hurting and killing him even without an apology. Kung ikaw ay decided magpatawad agad, hindi na ikaw ang nagdadala ng kabigatan. Kapag hindi ka marunong magpatawad at nag-aantay ka pa na merong sabihin ang tao na nagkasala sa iyo na magpakumbaba, dala-dala mo pa ang kabigatan. Kaya pumapasok ka sa church, mabigat pa rin. Ba't ganyan pa rin yung mukha mo? Amen? The offended who chooses to forgive is released from the pain and heaviness of the wound kung siya ay nagpatawad. Kasi yung sugat, nagpapabigat po yun eh. Yung sugat sa puso natin. Amen? So, hindi na kailangan mag-apology. Yung iba, patay na, hindi mo pa mapatawad kasi hindi nag-apology. Amen? Dapat habang buhay pa siya. And number 3, forgiveness is a must. That is the biblical explanation of the Bible. Itong sinasabi ng Panginoon. Wala nang option. Kasi, wala nang kasi. It is a must. Kung gusto mo talaga magpatawad, walang option. In Matthew 6:15, bakit po sinabi ni Jesus na hindi ka patatawarin ng Diyos? Kasi, hindi ka kasi nagpatawad. Kaya dito sinasabi, forgiveness is a must. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin mapapatawad. If you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. So, ibig sabihin, kapag hindi ka marunong magpatawad, kinakalaban mo pa ang Diyos. Kaya mo bang kalabanin ng Diyos? Hindi mo dapat kalabanin ng Diyos, sundin mo ang utos ng Diyos, hindi kalabanin ang utos ng Diyos. Amen? Nilalang tayo para sundin ang utos ng Diyos, hindi para kalabanin ang utos ng Diyos. Nakadepende rin pala sa atin ang gagawing forgiveness ni God. If we forgive others, God will forgive us. If we don't, He won't. Hindi rin siya magpapatawad. Naalala nyo ba yung Matthew 18:33-35? Nasabi dito, ipinabilanggo ng hari ang malupit at napakasamang lingkod. At sinabi ng hari, dahil naawa ako sa iyo, dapat ka ring mahabag sa kapwa mo. Meron pong ipinakulong. Pero itong pinakulong na ito ng hari kasi malupit at masama, una nakaranas ito ng pagpapatawad. Ang utang niya sa hari ay milyon-milyon. At sabing gano'n ng hari, yung mga kamag-anak niyan, dali na dito para ibayad. Pero ang ginawa nitong may utang na milyon-milyon, ibig sabihin napakalaki. Lumuhod siya at sabi, patawarin niyo ako, hindi ko kayang bayarin, wag niyo bayaran ang hindi ko kayang bayaran ang nautang ko at wag niyo kunin ang mga anak ko, ang asawa ko. Maawa po kayo. Alam mo, pinatawad siya. Pagkatapos siyang patawarin, nakita naman niya, isang araw, yung may utang lang sa kanyang 100. At sabi niya, ang utang mabayaran mo. Sabi nung may utang sa kanya, wala pa ako ibabayad sa iyo, sa ibang araw na lang. Hindi pwede, sinakal niya pa. At sinaktan pa niya. Kaya meron nakakita. At isinumbong siya doon sa hari. At nabalitaan ng hari na yung pinatawad ng milyon-milyon ay hindi nagpatawad sa isang taong nagkautang sa kanya ng 100. Kaya nangyari sa kanya, pinakulong siya. Pinarusahan siya. May kita natin po, ang Bible, tayo po milyon-milyon ang utang natin. Ibig sabihin, hindi natin kayang bayaran. Pero ang Pilipinas, kahit bilyon, kaya niya kasi malakas naman mag-tax yung mga tao. Pero tayo, hindi natin kayang bayaran ang utang natin sa Panginoon. Amen? Tayo po ay pinatawad ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. Milyon po yun. Buhay po ang binigay ng Panginoon. Kaya ang pagpapatawad, hindi pwedeng sabi mo, saka na lang. It is a must. Amen? Saka na lang, pag nagpakabait yan, tsaka ko yan papatawarin. Hindi po optional. Amen? At kung tayo po hindi rin marunong magpatawad,
mapaparusahan pa rin tayo kahit born again tayo. Amen? Yung ikaw, nasa gagawain kayo, pareho kayong lingkod ng Panginoon, pareho kayong born again, nagkaroon kayo ng samaan ng loob, tapos nagkita kayo, hindi kayo nagkikibuan, hindi kayo nagkakamayan, hindi kayo nagbabatian, at pag nakita mo pa siya, iirapan mo pa. At parang pinapakita mo, malaking kasalanan mo. Yung taong ganun ang ugali, paparusahan nyo, may bandage yon. Hindi o pwede pumasok sa langit. Ang sabi ng Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit, kundi yung nagpapatawad lamang ng kasalanan ng kanyang kapwa ang papasok sa langit. Kaya hindi marunong magpatawad, taga-impyerno pa rin yun, kahit born again yun. Dahil hindi po ganon ang gusto ng Diyos na ugali ng mga tagalangit. Amen? Huwag mong kalimutan na yung katabi mo at ikaw ay tagalangit. Tayo lahat dito tagalangit. Tinubos na po tayo sa ating pagkakasanla sa impyerno. Kaya dapat matuto tayo. Sanayin natin ang buhay natin na laging nagpapatawad. Baka sa hindi mo pagpapatawad, diyan ka nagkakasakit, diyan ka naghihirap. Hindi ka pa umuunlad. Puro pagmamalaki pa. Pagka ikaw ay mayroong pagmamalaki at pagmamayabang, wala kang promotion. Amen? Kaya kung di tayo marunong magpatawad, ang sabing gano'n, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit. Kayo'y kanyang ipabibilanggo. May bandage. Ang hindi marunong mag-release ng forgiveness, may karga, may demonyo. Amen? Kaya kung may mga tao nakasakit sa iyo, pag nagpe-pray ka ng gabi bago matulog o paggising, banggitin mo sa Diyos ang kanyang pangalan. At sabihin mo, Lord, pinapatawad ko na. Si Pedro o si Juan man yan, banggitin mo ang pangalan. Si pastor man iyan, si bishop man yan. Amen. Ako, hindi ko na kailangan banggitin pa pangalan nyo. Nandito na naman kayo, patawarin nyo ako. Amen. Sa mga nasasaktan sa akin, patawarin nyo ako. Preaching lang yon, hindi yung personalan. Amen. Pag nagsasabi ako, ikaw, lagi ka na lang late. Bad habit yan. Huwag kang masaktan. Kay Lord yung galing. Hindi yun sa akin. At kung nasaktan ka dahil sa sinabi ko, I'm sorry. Hindi ako ngingiti. Yung malulungkot ako, I'm sorry. Patawarin niyo ako. Hindi ko po sinasadyang saktan kayo. Patawad po. Ma'am, patawad, ma'am. Ganun dapat pag sorry, hindi yung, ay sorry ha, mingisi ka. Hallelujah. Forgiveness is a must. Amen? The moral of the story is all of us have been forgiven by God of our sins. In the same way, we need to forgive people who also commit sins against us. Amen? Ang tanong, papaano kung inahas ako? Isang isang matindi. Inahas ka. Pwede mong sabihin yan, ahas ka, no? Inahas mo ako. Yung ang tanong, paano kung inahas ako? Yan ang tanong mo. Kahit na inahas ka, kailangan mong magpatawad. Kasi pag hindi mo siya pinatawad, una, ikaw rin ang magdadala ng kabigatan. Mabigat na pasanin sa kalooban mo yung naitanim na galit sa puso mo. Pangalawa, liliit ang mundo mo pag hindi ka marunong magpatawad. Amen? Kaya yung mga magsimula ka na ngayon, pag-uwi natin, yakapin mo na si sister, sister by sister, brother by brother. Amen? Walang tao na nagsasabing hindi siya nasasaktan. Wala pong tao na walang pakiramdam. Lahat tayo, iba nga, matalas ang pakiramdam. Sensitive pa nga eh. Konting kibot lang nga eh. Amen? Every Sunday, nakikita mo si brother, si sister. We see each other.
Hindi pwedeng hindi tayo magkasalubong dito. Amen? Nakikita mo siya. Pwede mong sabihin, ayoko po. Maski po, hindi na kami magpansinan. Ay okay lang. Pwede mo sabihin yan. Pwede mo pang idagdag. At sasabihin, basta hindi ko na siya pwedeng patawarin. We must realize the grace of forgiveness that the Lord has given us. Sabi ni Ephesians 4:32, pinatawad tayo ni Kristo, magpatawaran tayo sa isa't isa. Kung gusto mong mapatawad sa mga kasalanan mo, kailangan magpatawad ka rin. Wala tayong option na hindi magpatawad. Sa simula ay pwedeng isipin mo na mahirap na gawin ang magpatawad, lalo na't inaas ka ng pinagkatiwalaan mo. Amen? Dahil may mga infection ng anger, hatred, bitterness na kailangang ipalinis kay Lord. Infection yun eh. Yung matagal nang nagawa sa'yo, naging hatred na yon. Kasi hindi mo pinapatawad. Infection na yon. Anger, galit ka na. Infection na yon. Ang sugat, ganun din po. Kailangan linisin yung infection para gumaling. At yun po sa Panginoon, kailangan palinis mo yung mga bitterness natin. Amen? Bitterness yung nag-iisip ka, born again ka, nag-iisip ka, na yung kapwa mo, hindi gumanda ang buhay. Huwag yun. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. At minsan naiinggit ka kapag ka umaangat siya dahil may nagawa siya sa iyo. Dahil nasaktan ka niya. Dahil meron kang naramdaman na hindi maganda na ginawa niya. Kaya kapag nakita mong umuunlad siya, nagagalit ka, may inggit ka. May bitterness ka, may hatred ka. Yan ay mga infeksyon ng hindi mo pagpapatawad. Ang sugat, dapat wag magkaroon ng infeksyon. Amen? Dahil matagal gumaling ang sugat at marami maapektuhan kapag na-infeksyon ang sugat. Kagaya halimbawa ng mga nanganganak na sila ay C. Ano ba C? Oh. Yung sugat na yon dapat wag ma-infeksyon. Dahil pag nagkaroon na infeksyon yon, magnanana yon, mamamaga yon, matagal gumaling. Amen? Ganon din po, yung ating unforgiveness. Pag yan ay nanatili at yan ay minahal mo, magkakaroon na infection yan. Amen? It is a must that we let God cleanse the wound before it destroy us. Ang infection pwedeng ikamatay ng tao. So, ito pong pagpapatawad, it is a must bago tayo sirain ito. Amen. Pag nalinis na ang sugat, ano nangyayari? Maghihilom ito ng maayos at hindi na mahapdi kapag nakanti. Pero every time na makakanti ang sugat dahil hindi gumaling, masakit. Kaya minsan pag mayroong pag-uusapan tungkol kay sister, tungkol kay brother, tungkol kay nanay, tungkol kay tatay, dahil hindi po gumaling yung sugat, pag naalala niya, masakit. Parang sugat po na hindi gumaling, pag nakanti, masakit. Amen? Naalala ko po isang kwento. Bata pa siya, sinasama siya ng tatay niya, driver. Pumupunta sila sa mga probinsya. Bawal yung matulog. Nagdadrive yung tatay niya. May mga cargo sila. Mga truck. Truck yung dala nila May mga cargo sila, i-deliver nila to any point of Luzon. Gabi na, siyempre, naantok yung anak. Ganon-ganon, habang nagbibiyahe. Ginigising, hindi nagigising. Inintoy sa sakyan, nagpaputok ng baril kasi binigyan silang baril Tinapat pa sa taenga, bigla nagising yung anak. Hindi alam ng tatay, nag-create yun ng sugat sa anak. Kahit 10 taon na, 50 taon na, yung tao, 70 years old na ngayon, yung pa rin, masakit pa rin sa kanya. Kasi hindi nalinis, hindi nagamot.
At nung ito ay magagamot at magpapatawad siya at babanggitin niya, kapag ka naalala niyo, hindi na masakit yun. Amen? Yan po yung mga consequences ng hindi pagpapatawad pag nakanti, masakit. Ayaw mo nang pag-usapan. May mga bagay naman na talagang wag na pag-usapan. Pero minsan hindi natin inasahan. Napapag-usapan. Amen po? One definition of grace is divine enablement. That means when we choose to forgive, God will give us His own power to be able to forgive. Amen? Yan po yung grace. Surely, there is more than enough grace from God that will enable you to release love and forgiveness. Humugot ka sa Panginoon ng lakas. More than enough ang grace sa Panginoon para makapag-release tayo ng pag-ibig at pagpapatawad. At ang maganda pa roon, kakampi mo si Lord whenever you choose to love and forgive. Pag hindi mo pinili ang magmahal at magpatawad, hindi ka kakampihan ng Diyos. Kung gusto mong maging kakampi ang Diyos, magmahal ka at magpatawad. Yan po ang gusto ng Diyos sa church na irarapture niya. Amen? Wala na pong usapan sa posisyon, wala nang usapan sa mga ginawa mo, na mga mabubuti at naitulong mo. Wala nang usapan kung gaano kahaba ang paglilingkod mo at kung gaano karami ang taong natulungan mo. Ang usapan na pagdating ng rapture, kakampi mo ba si Lord? Nagmahal ka ba at nagpatawad? At pangapat, forgiveness is making restitution. Kung sa una sinabi natin, forgiveness sets you free, forgiveness is not dependent on apology, and forgiveness is a must, ito naman po, mahalaga pa rin. Forgiveness is making restitution. Hindi yung wala pa rin nabuo, sira pa rin. Kung totoong nagpatawad, meron nabuo. Amen? Naayos, merong naayos. In Matthew 6 verse 10, ito ay kalooban ng Diyos na maayos ang relasyon. Asawa, anak, magkapatiran, pastor sa pastor, apostol sa apostol, bishop sa bishop, leader sa leader. Iba't ibang mga simbahan, kailangan naayos. Nandun ang kalooban ng Diyos. Matthew 6 verse 10, Thy will be done in earth as it is in heaven. Yung kalooban ng Diyos ay dapat nandirito po. Nakikita po ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na tayo po ay mabuild. Maayos ulit, magkaroon ng restitution. Kung minsan ay hindi sapat na mag-sorry lang at umamin na nagkamali tayo. Hindi po yung kulang po yun. Sabi mo, sorry na, inaamin ko. Kulang po yun kung hindi naman mabubuo ang dating nasira. Amen? Pwede mo bang gawin sa asawa mo yan? Amen? There are occasions when people who are hurt expect something that was lost. Yung mga taong nasaktan, nag-expect siya na mabalik yung nawala. In other words, restitution, according to Webster, is the act of returning something that was lost or stolen to its owner. Dapat mabalik sa may-ari. Amen? Yun po yung restitution, sabi ni Webster. Dapat mabalik yung nanakaw, yung nawala, doon sa pinakamay-ari. And another explanation, restitution means payment that is made to someone for damage, for trouble, etc., etc. Kaya tingnan niyo po sa barangay, dahil nagkaroon ng libel, meron pong bayad yun. Babayaran mo yun. Merong mga danyos, di ba? May mga babayaran ka. Yun po, restitution. Dahil pag hindi mo yung pinagbayaran, hindi, kahit magkapitbahay kayo, matagal na kayo magkapitbahay, meron kang danyos na nagawa. Hindi pa rin kayo mabubuo. Hindi totoong forgiveness. Kahit nagsabi ka na sorry, nagkamali ako, wala kang mang binabalik. Ang tunay na nagsisisi ay may desire na itama ang mali. Ang tunay na pagsisisi ay sinasaoli ang nawala. Amen?
o ang mga ninakaw na dapat ibalik at nararapat. Sabi ng Luke 19 verse 8, ito po yung story about Zacchaeus. Ang sabi dito ng verse 8, Luke chapter 19, Look, Lord, here and now, I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Yun ang sabi ni Zacchaeus. Nang makausap niya ang Panginoon, sinabi niya, yung aking kayamanan na kalahati, ibibigay ko, itutulong ko. At kung ako ay merong nanakaw, 4 na doble, ibabalik ko. That is restitution. Forgiveness is restitution. Kasi po merong isang tao, ang pangalan naman ay, halimbawa, hindi totoo ang pangalan, si John at si Peter. Itong si Peter, nasaktan pala. Ngayon, ang ginagawa ni Peter, hindi niya pinapaalam kay John. Ang ginagawa ni Peter, pumupunta siya sa ibang mga tao at ikinukwento niya na siya ay nasaktan sa ginawa ni John. Pupunta ulit siya, kinakalat niya yon. Along the way, nakarating kay John. Kaya ang ginawa ni John, sige Peter, hinanap niya si Peter at nakausap niya si Peter. At ang sabi niya, Peter, meron ka palang sama ng loob. Nasaktan pala kita, hindi ko alam. Sorry ha. Ang sagot ni Peter, wala yun, okay lang yun. So yun po ay hindi totoo na forgiveness. Dahil hindi pinag-usapan at hindi inayos. Sinabi mo lang, wala yun. Di ba ginagawa mo rin yun? Pero kung magkwento ka, wagas. Tapos pagka yung kinukwento mo, yung siniraan mo, nakausap mo ngayon at umaamin, sasabihin mo, wala yon. So hindi po yon forgiveness. Amen? Dapat may naaayos. Hanggang di ka na magpakita, misa ka na lang magpakita. So yun po, hindi po forgiveness. Because the Bible explains, forgiveness is restitution. Making it restitution. Forgiveness is making restitution. Gagawin mo talaga yon. Nang papanumbalik. Amen? Ang gumawa ng kabutihan para mabayaran ang maling nagawa. That is restitution. Example, willing ka ba magbayad ng atraso mo? Of course. Kailangan gawin mo ito in loving and humbly way. Hindi yung atraso mo, gagawin mo na masama ang loob mo, mangyari lang. Hindi, dapat may pag-ibig pa at pagpapakumbaba. Kung mahal natin ang isang tao, ay hindi natin gusto na manatiling sira o may gusot ang relationship natin sa kanila. Sa isa't isa sa atin dito. Ikaw na nakikinig dito, baka meron ka sirang relasyon. Ayusin mo na ngayon. Amen? Kahit kanino pa man, ayusin mo. Forgiveness is making restitution. Have you observed this? Naobserbahan ba natin ang karaniwang mga tao na nasasaktan natin ay ang mga taong umaasa na mamahalin natin sila. Nasasaktan sila, umaasa na mamahalin mo. Example, ang pastor, gusto ng umaasa ang pastor, mamahalin siya ng congregation. Ngayon, yung palang umaasa ang pastor, hindi pala nangyari, nasasaktan ang pastor. Amen? Ngayon, ikaw rin, umaasa ka na mamahalin ka ng anak mo, ng asawa mo, pero hindi pala, kaya nasasaktan ka. Example, mga lalaki, kung may asawa kayo, siyempre, hindi ka naman perfect, hindi tayo perfect. May atraso ka rin nagagawa sa asawa mo. E di mag-volunteer ka. Sabihin mo, ikaw na maglalaba. Ikaw na magluluto. Ikaw na maglilinis ng bahay. Ikaw na maglilinis ng kotse. Ikaw na mag-grocery ng lahat na kailangan nyo. E di maayos yung ano nyo ng misis mo. Amen? Minsan sinasabi lang ng asawa,
Pasensya ka na, tapos na, hindi, gumawa ka. Making restitution. Forgiveness is making restitution. Gawin mo yung mabuti. Amen po. That is, if you want to express how sorry you are and that you want to be restored in your relationship. Merong ang hingi ng tawad, I'm sorry. Tapos na wala. Sa yung mga ninakaw mo. Sa mga nawala. Sa kanya, naibalik mo ba? Anong ginagawa mo ngayon? Wala kang binabalik, gusto mo pa kumuha ulit. Ganun ba ang paghingi ng tawad? Dapat gagawa ka ng magandang bagay, bumawi ka. Amen? Kung gusto mong mapakita talaga sa mga Kristiyano, ganun dapat. Yung mga makamundo, hindi na po kailangan gumawa pa ng mabuti. Demonyo na sila eh. Hindi na kinakailangan ng mga godly character. Tao sila, ganun lang sila. Pero tayo, kailangan pakita natin yun sa mundo. Amen? Na tayo, kahit sila unbeliever at nakagawa tayo ng mali, gumawa tayo ng mabuti para mapanauli ulit. Kung ito man ay kamag-anak mo, o kaibigan mo, o kapitbahay mo. Amen. Ma-restore dapat ang relasyon. So sa apat na yon, yun po ang paliwanag ng Diyos. Forgiveness sets you free. Forgiveness is not dependent on apology. Forgiveness is a must. Forgiveness is making restitution. Yun ang gusto ng Diyos na gawin mo. Amen? Yun ang gusto ng Diyos makita sa buhay mo. At bilang pangwakas, the biblical explanation of forgiveness has a profound practical implication for every believer. It calls for a heart transform. Malalim po ito. Itong biblical explanation ng forgiveness. Talaga dapat natatransform yung buhay natin. By grace, tayo ay willing to extend mercy and forgiveness to others. Kahit na gaano kasakit yan. As we apply the biblical forgiveness, hindi tayo hirap umamin sa ating mga pagkakamali. On the other hand, ang mga mature na tao ang marunong umako ng pagkakamali. Sila yung marunong umako ng responsibilidad kapag may nagawang pagkakamali. Yun ang mga mature. Dapat nagmamature ka sa church. Hindi mo ba alam, yung nino-hold mo, yung unforgiveness na nasa iyo, galing yan sa demonyo. At diyan ka, tumagal ka na sa simbahan, tumanda ka na rin. Hindi ka naging matured kasi hindi ka open for correction. Dahil meron kang unforgiveness. So, mga totoo nagmamatured, marunong umamin ng kanyang mga nagagawang pagkakamali. Marunong at totoong nagsisisi at hindi naninisi. Huwag mong sisihin bakit nagawa mo yon sa kanya. Kundi magsisi ka na lang, huwag ka na manisi. Kaya ako galit sa iyo eh. Kaya ako nasaktan eh. Nasaktan kasi ako, kaya ako nagalit sa iyo. Kaya ganito ginawa ko. Hindi ang pagsisisi, yan ay paninisi. Ang totoong pagsisisi, oo, ginawa ko yan, nagkamali ako. I'm sorry. Papakita mo yung kalungkutan mo. I'm sorry. Gusto mo, umiyak ka pa. Yun ang totoong pagsisisi. Amen? Kaya kung tayo po, nandirito ngayon, gusto natin lumaya, magpatawad tayo. Gusto natin, ang kasalanan natin, mapatawad ng Diyos, magpatawad din tayo. May mga time na ikaw ang nakasakit o ikaw ang nanakit. At may mga time na sinaktan mo si Lord. At may mga time na nasaktan ka ni Lord. Ang tanong, hingi ba ako, papatawarin ko ba si Lord kasi nasaktan ako ni Lord? Dapat lang. Oo, Diyos siya. Pero sa ginawa mo,
Dahil hindi sinagot ng Diyos ang mga panalangin mo. Dahil yung mga panalangin mo, imbes na gumaling, yung may sakit, namatay pa. Yung mga panalangin mo, na dapat pagpalain ka, wala pa. Na dapat ikaw ay umunlad, wala din. Kaya, nasaktan ka ni Lord, patawarin mo si Lord. Ang sasabihin mo doon, Lord, niisip ko kasi, hindi mo na ako mahal. Kaya pinapatawad kita, Lord. Pero hindi ibig sabihin na mayabang tayo, na si Lord pa hingi ng tawad. Dahil sa ginawa mong iyon. Meron po isang babae, siya po'y dalagita bilang pagwawakas. Nagalit po talaga siya kay Lord at nasaktan niya si Lord. Dalagita pa siya, ni-rape po siya ng mga lalaki. Dinala siya sa sementeryo. At doon siya ni-rape ng mga lalaki. Pagkatapos po noon, naging dalaga na siya, na-soul win siya sa church. Nagkaroon ng mga believers, tinulungan siya makilala ang Panginoon. Pero, naalala pa rin niya ang nangyari. At nagpa-counsel siya sa pastor. Nang sabi niya, Pastor, ba't ganun si Lord? Dahil narinig niya mga preaching, hindi ka iiwan ng Lord, hindi ka pababayaan ng Diyos. Bakit ganun si Lord? Nayaan niya ako ma-rape doon sa sementeryo. Umiyak siya. Kaya ang ginawa sa kanya ng pastor, sige, pumikit ka, papag-pray kita. Habang pinapag-pray siya ng pastor, tinatanong siya, may nakikita ka ba? Wala po, madilim lang. So pinapag-pray pa rin siya ng pastor at sabi ng pastor, Lord, pakita mo sa kanya. Magpakita ka sa kanya ng mga tanda. Tinanong ulit siya, may nakikita ka ba? Sabi niya, meron ako nakikita. Maliit lang na liwanag. Ano sabing gano'n ng pastor? Sige, manalangin ka pa para ipaliwanag sa iyo ng Diyos kung ano yung na-vision mo na maliit na liwanag. At habang po nananalangin ang babaeng ito, nakita niya na balik ulit sa kanya yung nangyari sa sementeryo na pagkatapos siyang ripin ng mga lalaki, merong kumuha ng bato at iuhulog sa ulo niya, pupukpukin para patayin siya. At yung liwanag na yun, ang nag-agaw ng bato sa pupukpok, kaya hindi po siya namatay. So nakita niya yung kabutihan pa rin ng Panginoon. Kahit na-rape siya. Pero yung pagkilos doon ng Diyos, hindi siya hinayaang mamatay. Kaya siya humingi siya ng tawad kay Lord at pinatawad din niya ang Panginoon. Marahil sa buhay mo, ang tagal na ng mga prayer mo. Amen? Hindi pa rin dumarating. Pero hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka iiwan ng Panginoon. At bakit kailangan mo pa na magtanim ng sama ng loob, ng galit? Bakit kailangan mo pa sumuway sa kalooban ng Panginoon? Samantalang hindi ka naman pababayaan ng Panginoon. And another story sa buhay ni Job. Sa buhay ni Job, kung babasahin mo Job chapter 1, pinagmamalaki siya ng Panginoon. Wala pong katapat ang kanyang buhay na malinis. Pero sa loob lang ng isang araw, ang dami nangyaring masama sa buhay ni Job. Babasahin mo John chapter 1. Isang araw lang, nawala ang mga hayop niya, nasira ang mga negosyo niya, namatay ang mga anak niya, nasunog ang bahay. At pagdating sa Job chapter 3, sinabi ni Job, hindi niya sinumbatan ng Panginoon at ang sabi niya, wala ako. Hubad ako nang dumating sa mundo. Hubad din akong babalik sa iyo. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ko, Panginoon. Ganun ang sinabi ni Job. It's a big challenge, kapatid. No?
Kahit sa Matthew chapter 18, makikita natin si Pedro nagtanong sa Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapwa? 7 beses ba? Sabi ni Lord, hindi, 490. Pero hindi po literal na 490. Unlimited ang pagpapatawad. At meron din doon, makikita natin, nasasaktan natin ang Diyos at nasasaktan din tayo ng Panginoon, nakakasakit tayo at nasasaktan din tayo. Ano gagawin natin? The only key is to forgive. Amen? Kaya magpe-pray tayo kung meron kang naalala mo ngayon na dapat mong patawarin at kung meron kang naalala, nasaktan mo ang Lord, humingi ka ng tawad. At kung si Lord nasaktan ka, patawarin mo si Lord. At ang sarili natin, patawarin din natin. Pati yung mga tao na saktan natin, humingi tayo ng tawad sa Lord. At ang mga tao nakasakit sa atin, patawarin natin. Tumayo po tayong lahat. Nothing you can do could make Him love you more. Nothing you can do could make Him close the door. Ganun po ang Diyos. Ano man nagawa mo, hindi niya isasaradong pintuan. Hindi ito sa nagagawa mo ring mga mabuti. Lumapit tayo sa Panginoon na mayroong pagpapakumbaba, paghingi ng tawad, pag-release ng pagpapatawad sa kapwa. Lord, we come to you with a humble heart. Itaas po natin ang ating mga kamay. Nagsasign na tayo ay nagsusurrender sa Panginoon. We accept the responsibility to forgive others, to forgive ourselves, to forgive God, to forgive those who offended us. Yes, Lord, kami narito. Umaamin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Nothing that you've done could make Him close the door. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come to the Father. So we give His more. Broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the blood
Mga kapatid, ang ating Panginoong Yesus ay ginawa niyang lahat ng sakripisyo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At wala nang dahilan para hindi ka magpatawad sa mga taong nakasakit sa iyo, sa mga taong sinaktan mo, sa Diyos na nakasakit sa iyo, at sa Diyos na sinaktan mo. Ngayong umaga, magkaroon ka ng pagbubulay-bulay sa ginawa ng Panginoon at sa gustong ipagawa ng Diyos sa iyo ngayon. At habang nakataas ang iyong kamay, sumunod ka sa panalangin na aking sasabihin. Sabihin mo, dakilang Diyos Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na siyang namatay sa krus upang patawarin ang lahat kong kasalanan. Narito po ako, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Linisin mo ko ngayon ng iyong banal na dugo. Muli ka maghari sa aking puso. Itinatakwil ko ang sama ng loob, hinanakit, paghihigante sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus, sa oras pong ito, pinapatawad ko ang mga tao na nakagawa sa akin ng kasalanan. Nagpapakumbaba ako. Humingi rin ako ng tawad sa aking nagawa, sa aking kapwa, sa Diyos. Patawarin niyo po ako. Palayain niyo po ako ngayon. Puspusin niyo ako ng banal na Espiritu. Maghari ang kapayapaan sa aking buhay. Mula po ngayon, magpapatawad ako sa lahat ng mga tao na aking nakasama, na nakasakit sa akin. Salamat po. Ako na lang mananalangin. Tunay nga o dakilang Diyos, narito kami. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, kadakilaan, sa iyong mensahe, Panginoon, that forgiveness set us free. Forgiveness is a must. Forgiveness is not dependent on apology, and forgiveness is making restitution. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maayos ang mga nasira pang relasyon na hindi pa namin nagagawa. We ask your grace, Lord, that we may able to release forgiveness at ma-restore ang mga nasira naming relasyon sa aming kapwa, sa aming kamag-anak, sa aming mga kapitbahay, sa aming pamilya. Oh, we ask more of your grace, Lord. I-bless mo ang mga kabataan na maalis sa mga sama ng loob sa kanilang mga magulang. I-bless mo rin ang mga mag-asawa na magpatawaran, Panginoon. I-bless mo rin ang mga kapatiran na magkaroon kami ng pagkakaisa, pagunawaan, pagmamahalan. As you said in your words, makalimutan namin, Panginoon, yung mga kasalanan ng aming kapwa because of love. In 1 Peter 4 verse 8, you said, Lord, and you command us to love each other deeply because love covers multitudes of sin. Help us, Lord, to love our brethren. Help us, Lord, to love the unlovable. Help us, Lord, and give us more grace to love people. In Jesus' name, amen. Amen and amen. And God bless you.